May mga gabi na tahimik, pero ang puso ko maingay. Parang may kumakatok na pangalan sa kaluluwa ko. Hindi ko pa kilala, pero ramdam ko na. At minsan, sa isang kislap ng ilaw ng screen, ang magbibigay ng simula ng isang kwentong hindi mo inakalang. Ikaw pala ang bida. Ako si Martin, 26 years old, freelancer, certified homebody, at may maliit na bisyo. Hindi kape, hindi milk tea, kundi video call. Hindi yung bastos, kundi yung simpleng tsikahan, tawanan, kulitan. Pero sa totoo lang, wala naman akong video call lately. Dead season ng love life ko. Hanggang sa isang gabi, dahil sa pagod, nag-random join ako sa isang group chat ng tropa at doon ko siya nakita. Si Pedro, naka-hoodie, may biloy sa pisngi at yung ngiti niya parang naguhugas ng kasalanan ng mundo. At ang tanong niya, "Uy, sino to? Bago?" "Ako si Martin. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, baka ma-inlove ako." Biro ko. Tumawa siya. Yung tawa niya, parang may sariling reverb ng puso ko. At doon nagsimula yung isang dahilan para hindi na ako matulog ng maaga. Kinabukasan nag-PM siya. "Martin, busy?" Sabi niya. Ayun, nabura yung antok ko. Sa unang video call namin na kami lang dalawa, doon ko nalaman na mahilig siya magluto pero hindi marunong magtansya ng asin. May tattoo siya sa balikat na hindi niya ma-explain kung bakit. At single siya. At ang sabi niya, "Ikaw ba, single?" At ang sabi ko naman, "Single pero mukhang hindi na for long." Tumawa siya na may halong pamula sa pisngi. Sabi niya, "Loko." Pero nung gabing yun, bago kami mag-end, tinawag niya ako ng ganito, "Good night, Martin. Sweet dreams." At sa apat na salitang yun, hindi pa man namin napag-usapan kung anong meron kami, pero alam kong may paparating, may papatibok, may papatingin sa screen gabi-gabi. Simula nung unang video call namin, parang naging ritual na. Mag-aalas 8 pa lang ng gabi, nagsaset na ako ng ilaw. Yung para hindi masyadong bright pero hindi rin mukhang horror. Tapos titingin ako sa screen na parang may hinihintay na miracle. At oo, everyday miracle siya, si Pedro. "Martin, 10 minutes na ako naka-online. Naligo ka ba?" "Gusto mo ba amuyin?" "Loko ka talaga," sabi niya, pero halatang nakangiti. Kung gaano ako kabaduy minsan, gano'n naman siya ka-deadpan. Pero pag tumatawa siya, doon ko napipil na worth it lahat ng kabaduyan ko. Habang nag-uusap kami, napapansin ko hindi lang siya nagre-react. Hindi lang siya nakikinig. Inaaral niya ako. Para bang sa bawat tanong niya, gusto niyang malaman na hindi lang yung sagot, kundi yung kwento sa likod nun. "Martin, bakit lagi kang may hawak na mug?" "Wala lang, para mukhang interesting," wika ko. At eto, napangiti siya ng konti. "Uy, kinikilig ka?" wika ko. "Lo, hindi ah." Wika naman niya. At eto, sabi pa niya, "Martin, wag mo nga ako inaasar." Napapangiti na lang din talaga ako. Ganun siguro talaga. Hindi naman bastos. Yun, parang tila ba may lambing yung bawat tingin. At eto, dumating yung gabi na
Napahinga siya ng sandali habang nagbibideo call kami. Literal na pumikit ng mga 5 seconds. Sige na Pedro, matulog ka na. Hindi pa. Ikaw pa yung kausap ko eh. Pagod ka na, kaya matulog ka na. Pero pagod na masaya. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko yung sincerity. Parang may biglang kumakalabit sa dibdib ko. Then, sabi niya ng mahina at malambing, Martin, ang dali mong mahalin. Ano? At doon ako natahimik. Hindi ko agad alamang sasagot. Pero sigurado ako sa nararamdaman ko. Hindi na to simpleng video call. May tumatawid na pakiramdam sa pagitan namin. At hindi ko alam kung paano pigilan. O kung dapat ko bang pigilan. Simula nung sinabi niyang ang dali mong mahalin, hindi na ako mapakali. Parang may audio file na nakaloop sa utak ko at ayoko siyang i-pause. Pero heto ako si Martin. Nagpapanggap na chill kahit gusto ko nang mag-thank you sa langit dahil may Pedro na sa gabi-gabi ko. 11:47 PM. Hindi oras ng matinong tao para sa video call. Pero ayun kami. Mga taong may konting sabit sa tulog pero may malaking sabit sa isa't isa. At ang sabi niya habang nag-a-adjust ako ng camera, Martin, pwede ba kitang tanungin ng seryoso? Napalanok ako. Ito na ba yun? Yung mga tanong na parang magic trick. Simple pero nakakawala ng composure. Ano yun, Pedro? Nagkaka-feelings ka ba sa akin? Tanong niya. At ayun, mic drop, heart drop. Ako, drop din sa upuan. At ito tumawa siya pero halatang kinakabahan. Sorry Hindi mo naman kailangan sagutin agad eh. Curious lang ako. At ito huminga ako na malalim, tumingin ako sa camera ng diretso. Kung sabihin kong oo, wika ko. At ito tumigil siya. Literal, para siyang nag-freeze sa frame pero gumagalaw yung mata. Martin, wag mo naman akong paasahin kung biro lang. Wika niya. Pedro, di mo alam kung ilang gabi ko nang gustong sabihin na gusto kita eh. Na hindi lang to tawanan sa call, kulitan sa call, o pagod ka na sa call. Ikaw yung hinahanap ko kahit hindi ko na alam na hinahanap ko. Sabi ko. At ito tahimik siya. Pero yung mga mata niya, nag-soften. Yung tipong parang may na-unlock akong hidden level. At ito, walang nagsasalita sa amin for a few seconds. Pero hindi awkward, hindi bitin, hindi nakakatakot. Parang pareho kaming humihinga sa pagitan ng mga salita na hindi namin masabi. Martin, gusto rin kita. Wika niya. Hindi sigaw, hindi dramatic, hindi scripted. Simple, totoo, at sapat para di ako makahinga. Pedro, pwede ba kita makita in person? Wika ko. At ito napakurap siya. Kailan? Wika naman niya. Bukas. Wika ko. Natuwa siya na parang hindi makapaniwala. Sure. Pero sure ka? Ang bilis mo Wika niya. Oo. Kasi gusto kita makita sa totoong buhay. Hindi lang sa pixels. At ito tumingin ako sa kanya.
Gusto kong malaman kung totoo ka o mas totoo ka pala. Wika ko pa. Ngumiti siya yung paborito kong ngiti. At ang sabi niya, sige Martin, bukas 3 p.m. sa cafe sa tapat ng plaza. At ang sagot ko, deal. At sabi pa niya, Martin, kinakabahan ako. Bakit? Tanong ko. Kasi baka lalo kita magustuhan. Sagot naman niya. At ito, ngumiti ako. At ang sabi ko, kumapit ka. Lalo ka pa ngang gugustuhin ko. At ito, kung paano ko nakatulog kagabi. Hindi ako nakatulog. Literal. Ako si Martin at buong magdamag akong nagpa-practice ng high sa salamin. 23 versions, lahat sablay. Pero ito ako ngayon sa cafe sa tapat ng plaza, kinakabahan. Nanginginig pero excited na parang bata na may hawak na bagong laruan. 3:07 p.m. na. Late ako ng konti pero mas late pa yung tibok ng puso ko. Habang papalapit ako sa pintuan, may nakita ako nakaupo sa may bintana. Naka-white shirt, may hawak na ice mocha na parang ayaw inumin dahil nilalaro lang niya ng straw. Si Pedro, totoong tao. Hindi laging HD, hindi laging naka-filter, hindi edited. Pero, Diyos ko, mas gwapo sa totoong buhay. Pagpasok ko, nagangat siya ng tingin. At doon ko naranasan ang mabangga ng reality ng direkta sa puso ko. At eto, hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero nung ngumiti siya, automatic na lumapit sa pagiging comfortable yung buong katawan ko. Akala ko, wika niya. Nakaka-catfish ka? Tanong ko. At ito, tumawa siya. Actually, oo. Ako rin takot. Wika ko naman. Bakit? Wika niya. Baka may labo ko ng sobre kapag nakita kita. At ito, tumigil siya. At yung tawa niya, unti-unting nawala. Hindi dahil napikon, kundi dahil kinilabutan siya. Nag-usap kami, tumawa kami. At sa hindi sinasadya pero aminado naman kami na pareho kaming napatitig talaga sa isa't isa. Pedro, bakit? Ang tahimik mo? Hindi ako sanay na makita ka ng buo. Bakit ano ako dati, half lang? Half body, half puso. Tangina Pedro, huwag kang ganyan, kinikilig ako. At ito tumawa siya, pero nag-iwas ng tingin, nahihiya, pero masayang nahihiya. Habang inaabot ko yung spoon sa mesa, na-touch ko yung kamay niya. Very quick, very accidental. Pero parang may dumaan na kuryente. Yung tipong dumaan sa kamay, sumampa sa braso, umakyat sa leeg, tapos kumatok sa dibdib. Nagkatinginan kami, hindi seconds. Moment. Sabi ko, sorry. At ang sagot niya, huwag kang humingi ng sorry. Gusto ko yun eh. At doon ako natigilan. Kasi yung mata niya, hindi nagsisinungaling, hindi nag-aalinlangan. May spark, may interest, may kailangan. At nung pauwi na kami, naglakad kami. Hindi namin pinag-usapan kung bakit, basta nangyari. At ang bulong niya habang naglalakad kami sa sidewalk. Martin, di ko akalain na
ganito kita kagustong makita. Anong tingin mo sa akin, video call? Wika ko. Totoo ka eh. Iba ka pala kapag nandito ka sa tabi ko. Wika niya. At sa dulo ng street, huminto siya. Tiningnan ako. Yung tingin na parang may gusto siyang gawin pero hindi pa sigurado kung dapat niya bang gawin. Pedro, pwede ba kitang hawakan? At ito, tumingin siya sa kamay ko. Tumingin siya sa mukha ko. At huminga siya ng malalim. Martin, kanina pa ako naghihintay eh. Wika niya. At ito, hinawakan ko yung kamay niya ng magaan pero parang mabigat yung dating. At habang hawak ko yung kamay niya, bigla niyang sinabi, ang weird no? Video ko lang tayo nagsimula pero bakit parang matagal na kitang minahal? Wika niya. Hindi ako nakasagot. Di ko alam kung paano pero alam ko to. Na simula nung araw na yon, hindi na lang pixels ang nagdudugtong sa amin. Simula nung unang holding hands namin, parang may nagpalit ng settings sa buhay ko. Everything felt lighter pero mas seryoso rin. Parang nag-update yung video call crush into possible future. And honestly, nakakatakot. Pero mas nakakatuwa. Nakikita na kami halos every other day. Pero hindi pa rin nawawala yung video call. Actually, parang lalo pang tumatagal. Ang mga gabi na ganito, Martin, gising ka pa? Hindi. Sleep talking ako. Loko, tara. Video call tayo. Nagkita lang tayo kanina. Bakit? Hinahanap pa rin kita eh. At ayun, critical hit to the heart. One night, iba yung aura niya sa call. Tahimik, hindi ganun ka lively. Nakatungo lang. Pedro, okay ka lang? Oo. Wika niya. Hindi ako tanga, Pedro. At ito, napangiti siya ng mahina. Ayos lang talaga. Natakot lang ako. Sa ano? Sa sarili ko. Bakit naman? Kasi ang bilis kong napalapit sa iyo eh. At eto, tumahimik ako. Narinig ko yung hinga niya na mabigat. Pero hindi masama. Parang sinusubukang maging brave. Pedro, totoo? Kasi ako rin. Wika ako. At ito, tumingin siya ng diretso sa camera. Yung tingin na parang ginuguhit ka ng dahan-dahan. Martin, kung may maramdaman akong mas malalim pa kaysa sa gusto kita, hindi ka ba matatakot? Wika niya. At ito, umiling ako. Ako? Hindi. Wika ako. Bakit? Tanong niya. Kasi matagal na akong nahulog sa'yo. Wika ako naman. He froze. Napatigil talaga tapos napasara yung mga mata niya. Napangiti tapos tumawa ng mahina na parang hindi makapaniwala. Martin, gusto kitang yakapin. Wika niya. At ako naman parang biglang nagdalamhati yung puso ko dahil wala siya sa harap ko physically. Pedro, pwede mo namang gawin. Wika ako. Nagtaka siya. Sabi niya, paano? Video call lang naman to. Isipin mo na nandito ako. Tapos,
Yakapin mo yung unan mo. Hayop ka. Wika niya. Ano? Yung pinapakilig mo ako eh. At ito, niyakap niya yung unan pero hindi yun yung importante. Ang mukha niya, punong-puno ng pagnanasa, pag-aalaga, at pag-amin na hindi man niya kasabi ngayon, naroroon na. Kinabukasan, nagkita kami ulit. Sa park, this time, ako yung nauunang naglalakad papunta sa bench namin. Pagdating ko, dumiretso siya sa akin. Literal, nawakan niya yung mukha ko, dahan-dahan. Parang natatakot na masyadong madiin pero tamang-tama para maramdaman ko yung init ng kamay niya. At ang bulong niya, Martin, pwede ba? Sa puso mo. Wika niya. Aba, tangina. Kinain ako dun ah. Kaya sabi ko, Pedro, matagal ka nang nakatira dito. At bago ko pa matapos yung sentence, inikot niya yung kamay niya sa bato ko at niyakap niya ako ng sobrang higpit. Yung yakap na hindi tungkol sa libog, hindi tungkol sa laro, kundi yung yakap na nagsasabing, ayoko nang mawala ka. Pero may sinabi siya bago kami umuwi. Martin, may sasabihin ako sa'yo. Pero next meet na natin na. Promise ko yan. Kaya ito, bumagit yung dibdib ko ng konti. Sabi ko, good or bad? Depende. Wika niya. Depende sa, wika ko naman, kung gaano mo ako kamahal. At doon natapos yung araw namin. Bitin, nakakakaba, pero buhay na buhay sa puso ko. Kinabukasan, nakita kami ni Pedro sa parehong park. Pero iba na yung aura ngayon. Hindi na siya yung Pedro na tahimik pero nakangiti. Ngayon may bigat sa mata, may kaba sa hinga, may lihim na para bang matagal niya nang gustong ilabas. Umupo siya sa tabi ko. Hindi agad nagsalita. Ako naman hindi ko siya minadali dahil minsan ang pinakamahalagang salita ay yung hindi kayang bitawan ka agad. Martin, pwede mo ba akong pakinggan nung walang panghuhusga? Wika niya. Tumango ako, dahan-dahan. Huminga siya ng malalim at doon nagsimula yung katotohanan. Martin, hindi ko sinabi sa iyo agad na may pinagdaanan akong breakup. Hindi basta breakup ha. As in malala. Wika niya. Tahimik ako. Hindi dahil sa galit, kundi dahil nakikita kong hirap siyang sabihin yun. Iniwan niya ako 2 months ago. Sobrang sakit nun. Akala ko hindi na ako may in love ulit eh. Akala ko hindi na ako magtitiwala. Wika niya. At eto, tumingin siya sa akin ng diretso nang walang iwas. Pero dumating ka. At eto, napakagat siya sa labi niya na parang nagpipigil ng luha. Martin, natatakot akong mahalin ka. Baka kasi hindi ko deserve na maging masaya agad. Baka rebound lang kita. Baka nasasaktan pa ako tapos ikaw yung naiipit. At ito, hindi ako kumibo. Pero sa tuwing kausap kita, wika niya na napahawak sa dibdib niya. Gumagaan yung pakiramdam ko. At sa tuwing nakikita kita, nawawala yung sugat. Ikaw yung dahilan kung bakit gumaling ako. Wika niya. Tumulo ang isang luha niya.
na hindi agad niya pinunasan. At ang sabi pa niya, "Hindi kita sinasaktan, Martin. Natakot lang ako pero totoo lahat ng nararamdaman ko." At eto, huminga siya ng pabilog. At ang sabi pa niya, "Kaya ako sinasabi ng lahat ng to kasi ayokong isipin mo na may kulang sa'yo, may kulang sa akin noon, pero binuo mo." Kaya ito, hinawakan ko yung kamay niya, mainit, nanginginig ng konti. At ang sabi ko, "Pedro, hindi ko kailangan na maging una. Hindi ko kailangan na maging replacement. Ang kailangan ko lang yung totoo." At ito, tumingin siya sa akin. Nakapikit ang isang mata dahil sa bigat ng emosyon. Lumapit ako ng bahagya, dahan-dahan. Baka magalit ang tadhana pag minadali ko. At ang tanong ko, "Totoo ba ako sa'yo?" Tumango siya. Sabi naman niya, "Sobra." At doon ko siya niyakap. Hindi yung yakap na mahigpit. Hindi yung yakap na puno ng libog. Yung yakap na pangako. Yung yakap na nagsasabing, kung takot ka, hahawakan ko yung takot mo hanggang mawala. Pag-angat ng mukha namin, matapos yung yakap, magkaharap na kami. At ang bulong niya, "Martin, pwede ba?" "Anong pwede?" Wika ko. Ngumiti siya ng maliit. At ang sabi niya, "Pwede ba kitang mahalin?" At bago ko pa masabi ang oo, lumapit na siya ng dahan-dahan. Mainit ang hininga at mabagal ang mundo. At hinalikan niya ako. Hindi mabilis, hindi mabigat, hindi malikot, kundi yung halik na parang unang pahina ng bagong buhay. At habang hinalikan niya ako, napaisip ako ng konti. Ito pala yung tunay na connection. Hindi kailangan ng wifi, hindi kailangan ng camera. Tao sa tao, puso sa puso. Sa bawat gabing nagkakatinginan tayo sa liwanag ng screen, akala ko pixel lang ang bumubuo sa'yo. Hanggang sa dumating yung araw na hinawakan mo yung kamay ko at napatunayan kong mas malinaw ka kaysa sa anumang high resolution call. Sa pagitan ng takot, pag-aalinlangan at nakaraan, may isang katotohanang hindi nawawala. Minsan ng puso, naglo-load din. Pero kapag nag-connect na, wala nang disconnect. At doon ko natutunan, hindi ikaw ang hinanap ko, Pedro. Ikaw yung dumating sa tamang pagkakataon. At sa bawat tibok ng puso, ikaw ang ringtone na hindi ko kayang i-mute. Lumipas ang 3 taon, hindi na kailangan ng video call para mag-usap kami. Nagsabay kami mag-rent ng maliit na unit. May maliit na mesa, maliit na kusina, pero malaking tawanan, malaking lambingan, malaking pagmamahalan. At si Pedro, masaya, healed, at mas clingy kaysa dati. At ako pa rin si Martin, kalog. Still in love sa isang lalaking minsan natakot magmahal ulit, pero ngayon, ako na yung everyday peace niya. At tuwing gabi bago kami matulog, lagi niyang sinasabi, "Love, buti na lang, nag-video call tayo noon." At ang sagot ko, hindi yung video call. Yun ang tawag ng tadhana. At hanggang ngayon, naku-online pa rin ang puso namin, forever connected.
Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.